Good morning, everyone. The title of my pre-recorded video is about strengthening local governance in the Philippines, a critical analysis and proposed revision to RA 7160. Here is the introduction. Agutaya is an island municipality situated at the northern part of the province of Palawan, with a total land area of 3,250 hectares. It was originally part of Cuyo Island, which is now municipality of Cuyo na. But was granted autonomy to administer its own interest affair in 1916 by virtue of John's Law. So, ang Agutaya, Palawan ay dating part ng municipality of Cuyo. It consists of 10 small barangays and classified as a fifth class municipality. Yung mga municipality po kasi may mga class yan. Class 1, class 2, class 3, class 4, class 5, hanggang class 6. It has a population of 12,867 people based on the 2020 census. Agutaya face interconnected challenges related to ecological and environmental stability, human security, and the development of climate smart industries and services. Its unique island geography and reliance on natural resources make it particularly vulnerable to environmental degradation and the impact of climate change. So, pinapaliwanag dito na Agutaya ay isang bayan na masyadong vulnerable sa mga pagbabago sa ating klima. These vulnerabilities directly affect the human security of its residents, impacting access to essential services like healthcare and education, as well as livelihood opportunities. The current economic structure heavily dependent on traditional industries like fishing, and other na mga mapagkitaan nila sa lugar. Now let's go to climate change impact in the Philippines. Climate change in the Philippines making it the third most vulnerable country globally. So ang Pilipinas ay isa sa mga bansa sa buong mundo na pangatlo sa pinaka-vulnerable pagdating sa tinatawag na climate change. Ika nga tayo ang unang-unang bansa na maapektuhan. Oras na ang climate change na ito ay hindi maagapan agad-agad. Una, sa ekonomiya, economic impacts. Magkakaroon tayo ng annual GDP loss. The country is stand to lose 6% of its GDP annually by 2100, year 2100, if climate change risks are ignored. Ikalawa, sa magkakaroon ng pagtaas ng poverty o kahirapan. Climate change will create new for between now and 2100, exacerbating disasters vulnerability. Now, let's go sa environmental impacts naman ng climate change. Ang rainfall pattern changes, nag-decrease siya sa most part ng Pilipinas, except sa Luzon na nagkaroon ng pagtaas. Sa sea level rise, observed sea level rise is remarkably high. Ibig sabihin, ang sea level natin ay nagkakaroon ng pagtaas dahil sa climate change. Coral reef loss. 98% of coral reefs in Southeast Asia, including the Philippines, are projected to die by 2050. So, sinasabi rito na
halos 2% na lang ng coral reefs sa Southeast Asia ang matitira sa taong 2050. Nakakalungkot isipin na sa taon na to kung saan masasabi nating maunlad na ang bawat bansa, wala na rin naman tayong coral reefs. Kung masasabi natin, pag ang coral reefs ay naubos, isa siguro sa magiging impact nito yung wala na rin tayong ma-harvest o makukuhang isda sa dagat. About naman sa water scarcity, under pa rin sa environmental impacts, magkakaroon ng Pilipinas ng kahirapan sa tubig in the year 2040. So, kung 2024 ngayon, mayroon pa tayong 16 years bago natin maabot itong taon na to. Sa 2040, sinasabi sa report na ang Pilipinas ay mahihirapan na pagdating sa mga tubig na gagamitin ng mga tao. Maaring sa pang-araw-araw na ginagamit natin, papansin na natin ngayon na nahihirapan na karamihan ng mga lugar. Meron na silang mga shortage, kaya meron ng mga rasyon ng tubig. Sa Maynila, kung mapapansin nyo, minsan may kahirapan na rin ng tubig. Now let's go sa social impacts. Under dito ay ang health risk, labor productivity decline, and vulnerable groups. Ang health risk naman, magkakaroon ng increase sa mga cases ng dengue, malaria, cholera, and typhoid fever due to higher temperature. Kasi pag tumataas ang temperatura, nagkakaroon ng mas maraming mga insekto. Isang halimbawa na dito yung lamok. Tapos, tumataas din yung mga cases ng malaria and cholera. Under naman sa labor productivity decline, magkakaroon ng climate change. So, nai-induce ang heat or nagkakaroon ng pag-init sa bawat mga lugar. Then, ayun, bumababa na yung working hours. Magkakaroon ng 1% loss in working hours by 2025. Sinasabi rito na by year 2025, dahan-dahan nang magkakaroon ng pagbabago sa working hours ng bawat mga bansa. Although ang binabanggit dito at nakapokus ito sa Philippines dahil sa sobrang init ng panahon. So siguro maaaring isipin natin na ang unang-unang maapektuhan dito yung mga tao na nabibilad sa araw. May mga trabaho kasi na kailangan mo talagang magbilad sa araw katulad nung sa mga construction. So hindi pwedeng hindi ka naiinitan doon kasi lalong-lalo na kung ang building na ginagawa nyo, bago nyo palang ginagawa or ano pa lang, nasa foundation pa lang kayo, sisimulan nyo palang gawin. So, mabibilad talaga kayo sa init. Then, sa under naman sa social impacts, yung vulnerable groups. Women and indigenous peoples are disproportionately affected by climate change impact. So, itong mga kababaihan, isa rin sa kayong mga indigenous people or yung mga kapatid natin na yun nga, mga indigenous o mga IPs ay maapektuhan din dito sa mga pagbabagong ito. Unang-una, siyempre, masasabi nating maapektuhan sila dahil yung kanilang lugar na tinitirahan, kadalasan naman nakatira sila sa mga kabundukan, talagang apektado sila. Sa under agricultural decline naman, mayroon tayong rice yield decline and drought. Sa rice yield decline, ito ay yung pag-decrease, magkakaroon ng decrease ang ani. Then, isa rin ditong binabanggit yung drought, more intense drought affecting farmers and agricultural productivity. Masyadong magkakaroon ng mga tagtuyot na makakaapekto sa mga magsasaka natin. Unang-una, pagka nagkakaroon ng El Nino, isang halimbawa na ito, makikita na rin natin yung mga nahihirapang mga kapatid natin na mga magsasaka pagka nagkakaroon ng El Nino kasi unang-una hirap na hirap talaga sila sa tubig.
Hindi naman pwedeng nagtanim ka ng palay, hindi mo na papadaluyan ng tubig yan sapagkat ang tanim unang-una isa rin sa pinaka nagpapaganda at nagpapalaki sa tanim para magkaroon tayo ng magandang ani. Kailangan meron din siyang sapat na supply ng tubig. Ngayon, i-emphasize naman natin itong sa Palawan context na to, kung ano ang climate change impact. Okay. Palawan context. Magkakaroon ng sa economic constraint. First, limited funding, poverty and lack of economic alternative. Ikalawa, poverty. Ikatlo, lack of economic alternatives. Sa limited funding, ito na nga binabanggit dito na mayroong insufficient budget for conservative initiative. So, sa case ng Palawan, yung economic constraint nito masyadong mahirap ang sitwasyon kasi nga unang-una kulang tayo sa budget. Ikalawa, yung kahirapan ay nakakaapekto rin. Ikatlo, yung lack of economic alternatives. Hindi nila masyadong napapag-isipan kung ano ang mga pwedeng ipalit doon sa hanap buhay. Ika nga, masyadong limited ang mga job opportunities. So yung mga sustainable livelihoods na dapat sana'y may papatupad ng gobyerno, hindi na itutuloy kasi nga kulang sa pagpaplano. Next is the institutional constraint. Kasunod na economic constraint, yung institutional constraint. Under naman dito ay yung inadequate enforcement or yung implementation of environmental laws and regulation. Masyadong weak or masyadong mahina at hindi siya na ipapatupad ng maayos. Number 2 is the limited capacity, insufficient trained personnel and resources for conservation effort. Mapapansin siguro natin dito, kahit dito lang sa lugar natin sa Palawan, unang-una, masyadong kulang yung mga trained personnel para mag-manage sa mga resources natin, kaya hindi sila masyadong napapangalagaan. Ikatlo, yung bureaucratic hurdles, slow decision making and their timely responses to environmental issues. Binabanggit dito na sa mga opisina, maraming mga hurdles. Isa na nga yung sa decision making, masyadong mabagal, napakabagal kung paano. Alam din naman natin na hindi naman pwede nating basta-basta desisyonan yan dahil marami rin namang mga opisina ang kailangan munang makaalam or dadaanan ng kahit na anong plano pagdating sa gobyerno. So, siyempre kailangan mapag-usapan, maayos na mailatag ang mga plano. Meron naman silang sinusunod kasi na ikangay mga policy. So, isang halimbawa rin ito, nakaka-apekto rin pa rin naman yun doon sa tinatawag nating mga environmental issues natin. Then, the social constraint. Under naman dito yung lack of environmental awareness, cultural traditional practices, and population growth. Now, sa lack of environmental awareness, mayroon ditong limited public understanding of conservation importance. Ano ba tong limited public understanding? Parang yung public ay masyadong pinapawalang halaga lang nila yung nangyayari sa kapaligiran natin, yung awareness nila sa nangyayari sa paligid. Hindi nila masyadong binibigyan ng importansya. Unang-una, siguro dahil hindi pa naman sila masyadong apektado ng mga nangyayari sa paligid nila. Ikalawa, siguro mas marami pa silang iniintindi ng mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa paghahanap buhay. Now, let's go sa cultural, traditional practices. May mga conflict na tinatawag dito. Sa conflict na to ay between sa conservation goals and traditional livelihood. So, nakaka-apekto rin kasi yung livelihood na to sa conservation goal. Minsan, may mga lugar na
dapat hindi na gagalawin dahil i-conserve nga natin ito or gagawin natin itong ikangay protected areas pero pinapasukan pa rin para lang magkaroon ng hanap buhay ang mga kababayan natin. So nagagamit pa rin yung lugar. Then, under sa social constraint, ang number 3 ay yung population growth. Nakaka-apekto rin kasi itong population growth. Increasing population puts pressure on natural resources. Tama, dahil unang-una, pag dumarami ang tao, siyempre lumalaki rin ang pangangailangan yan. Merong mga pangangailangan sa kahoy, sa halimbawa natin, sa pagkain, sa kung ano-ano pang mga bagay. Isa na lang din ang halimbawa dyan, yung mga puno na ginagamit para gawing bahay, hindi lang bahay. Pwede rin naman nilang gamitin yan ng mga furniture, yung mga gamit sa loob ng bahay. Then, siyempre, kung lumalaki ang population, talagang yung natural resources natin, nasa said din. Ika nga, talagang nagagamit siya na ma-maximize siya ng gusto. Ikumpara mo doon sa isang lugar na ang population ay kukunti lang. Then, the environmental. Under dito yung tinatawag na climate change na nga. Sa climate change, may rising sea level, intensified storm and droughts, magkakaroon ng pagtaas ng nabanggit na nga natin, yung pagtaas ng sea level, then yung malalakas na mga bagyo na naranasan na rin natin dito sa Pilipinas. Unang-una, yung bagyo na nakaraan na napakalakas. Nahihirapan ang mga tao dahil nagkakaroon ng matinding pagbaha. Nauuso na kasi ngayon ang baha eh. Hindi lang sa Pilipinas, kahit sa mga bansa na tinatamaan ng malalakas na bagyo, nagkakaroon sila ng pagbaha. Halimbawa na lang natin ang China. Ang China, pag tinamaan ng malalakas na bagyo, nagkakaroon sila ng baha, matitinding pagbaha. Na halos kahit sabihin na nating meron silang mga tinatawag na mga pagpaplano at kahit papaano, maunlad na rin naman ang China, pero hindi nila kaya yung mga natural calamities kasi talagang napakahirap solusyonan pag natural calamities na. Kasi hindi mo alam kung saan siya tatama. Ang mangyayari na lang, kailangan may pagpaplano talaga. Then, yung habitat fragmentation, it means the degradation of and fragmentation of natural habitat. So yung mga natural habitat natin nagkakaroon ng degradation, bumababa na yung bilang nila, yung lawak kumukunti na, nababawasan na talaga sila sa pagdami ng population. At yung impact na rin ng tinatawag nating climate change. Then number 3 is invasive species. Introduction of non-native species threatening local biodiversity. Nakaka-apekto rin pala ito yung mga non-native species na dinadala sa isang lugar. Naapektuhan niya pala yung mga species na dati nang nandoon sa lugar. So parang anong nangyayari, yung mga dating nang nasa lugar, pag may pumasok ng mga bagong species, naapektuhan sila, maaaring kung sa ano pa ay naagawan sila ng dati nilang lugar. Hanggang sa mag-extinct na lang sila. So yung mangyayari, yung mga original na mga hayop o mga insekto sa isang lugar, pag napasukan ng mga bagong non-native species, yun na yung mga bago ngayon na nandoon. Hindi na sila yung original. Then, about sa pollution naman, under pa rin to sa environmental, yung pollution na tinatawag, yung mga plastic waste, chemical runoff, and oil spill. Unang-una nating pag-usapan dito yung plastic waste na napakarami ng masyadong plastic na ginagamit ngayon sa mundo. Hindi lang sa Pilipinas na nakaka-apekto at yun nga, sinasabing pollution na talaga sila sa kalikasan natin kasi kahit saan ka pumunta sa buong mundo, parang mayroong plastic. Unang-una, binabanggit nga sa pag-aaral na nabasa ko na pati yung katawan natin halos may mga plastic na rin sa loob kasi yung mga microplastic nakakain na rin natin. Then, yung chemical runoff, yung pagtagas o ikangay hindi masyadong naingatan na mga chemical na natatapon sa kalikasan.
isa rin tong nakaapekto sa nagiging pollution sa kalikasan natin. Halimbawa ko, simpleng halimbawa lang dito yung mga langis na natatapon, yung lalo-lalo na yung pag nag-change oil tayo sa mga sasakyan natin, mapamotor man yan, four wheels o kung ano pa mang klase ng sasakyan yan, yung mga change oil na nagamit na kasi marumi na to hindi na siya ganun kalinis na pag natapon ito, mapalupa man o sa tubig, nakakabiktong masyado to dahil, sabi ko nga, malalaso na yung kalikasan natin doon. Then, the oil spill, maraming bisis nang nangyari dito sa Pilipinas yung oil spill na to kasi masyadong ano na to yung terminology na to masyado na tong gamit na gamit dito, lalong-lalo na pag nagkakaroon ng bagyo, may nalulubog na mga oil tanker o may tanker na sabihin natin nagkaroon ng tagas o may tanker na nalubog, kung ano-ano mang mga aksidente sa dagat, anong nangyayari yung mga karga nilang mga langis na tatapon. At unang-unang naapektuhan nito yung mga tao na nabubuhay sa dagat doon sa lugar kung saan nangyari ang sakuna na to. Siyempre, unang-una, pag natapon ng langis sa dagat, mamamatay yung mga sa dagat na mga isda, kung ano man yan, mga halamang dagat, masisira yan, pati yung sa tabing dagat, masisira niya yan lahat, yung mga shells na pwedeng makain ng mga tao, masisira yun lahat, maapektuhan yun dahil sa oil spill. Ang pinakamasakla pa dyan, yung mismong nagkalat nito ng oil spill, mismong hirap na hirap din sila para solusyonan ito. Kasi may mga ginagamit naman silang mga pamamaraan para maibsan naman ang impact nito sa kalikasan. Pero oras na magkaroon ng oil spill, kahit anong gawin mo, nandoon pa rin talaga yung dinudulot na problema niya. Mababawasan mo lang pero nandoon na talaga siya. Then, pumunta naman tayo sa infrastructure constraint. About naman dito yung limited access, remote location, hinder monitoring and enforcement. May mga lugar kasi na medyo tago, kaya hindi masyadong napapatupad. Yung sabihin naman natin na kulang ang enforcement na naipapatupad dahil masyadong mga remote, medyo malalayo yung lugar. Kaya karamihan, yung mga ibang, sabihin na natin mga illegalista, nagagawa nila yung kanilang mga operasyon dito sa mga remote location na to kasi nga unang-una yung mga otoridad natin hindi na nila masyadong naaabot yung mga lugar na yan. Kung sakali man na napupunta sila sa mga lugar na to, isabihin na nating bibihira lang silang makarating dahil napakalalayo at napakahirap puntahan. Then under sa infrastructure constraint ay yung inadequate waste management. May insufficient waste disposal facilities. Ito na nga, pumapasok dito yung kulang tayo sa mga facilities, lalong-lalo na pagdating sa waste management. Then, ikatlo, yung poor transportation. Limited transportation option exacerbate environmental impact. So, yung mga limited transportation, nakaka-apekto rin ito kasi masyadong kulang tayo sa mga pampublikong sasakyan or sabihin man natin na mga private, kulang pa rin kasi limited lang yung mga kayang bumili. Then last sa policy, yung policy constraint, which under dito naman yung conflicting policies, lack of policy support, and inadequate land use planning. Now, let's tackle the Philippine Climate Action Plan, which is the NCCAP or the INCAP. This plan aims to address the impacts of climate change, which the country is highly vulnerable due to its geographical location. So ang Pilipinas isa kasi sa mga bansa na talagang vulnerable, kanina binabanggit ko na. Yung location kasi ng bansa natin.
isa talaga sa sasabihin ko ng dinadaanan ng bagyo. Kung ang bagyo kasi kadalasan ang bubuo yan dito sa may Pacific Ocean. So unang-una, pag nabuo yan, ang daan niya, hindi man sabihin na lahat ng panahon dadaan sa atin, pero karamihan talagang ang Pilipinas dadaanan niya talaga. So mga key objectives ng NCCAP ay ang mga sumusunod. Unang-una, yung objective nito, yung about sa food security. Food security ng bansa, ensuring sustainable agriculture and food production. Then, the water sufficiency, managing water resources effectively. Pangatlong objective ay ang ecological and environmental stability, conserving and protecting natural ecosystem. Number 4, human security, protecting communities from climate-related risk. Number 5, climate smart industries and services, promoting sustainable economic growth. Number 6, sustainable energy, transitioning to renewable energy sources. And number 7, knowledge and capacity development, enhancing climate change awareness and capacity building. Pumunta tayo dito sa mga related provision on the LGC of 1991, RA 7160. Ano ba tong RA 7160? Ito po yung local government code na binabanggit dito. Yung mga related provision na binabanggit dito ay about sa environmental stability. Unang-una yung mga provision na mga related provision na kailangan nating palitan or masasabi natin na mas maganda na magkaroon siya ng revision ay unang-una yung Section 3. Section 3, this section states that LGUs shall share with the national government the responsibility in the management and maintenance of ecological balance within the territorial jurisdiction, subject to the provision of this code and national policies. While not explicitly detailing how this is done, it is established the principle of shared responsibility and empowers LGUs to act. This section form the basis for many LGU environmental initiative. Then, Section 2. The section's declaration of policy emphasizes a more responsive and accountable local government structure and aims to empower LGUs to attain their fullest develop as self-reliant communities. Human security is implicitly addressed by promoting local development and empowering communities to better protect themselves. Section 17. This section outlines the business services and facilities that LGUs should provide while not explicitly mentioning human security. The provision of essential services like health, education, and infrastructure directly contributed to it. So ito yung mga binabanggit kong mga section. Ito po yung mga need nating i-revise na mga section. Under naman dito under naman dito sa mga i-revise. Ito naman yung policy proposal for the revision of RA 7160. So itong nabanggit ko na tatlo, ito naman ang mga proposal na babanggitin ko para sa mga nabanggit ko nung una na kailangang i-revise. The policy proposal aim to enhance the capabilities of local government units in the Philippines to effectively address challenges related to ecological stability, human security, and climate-smart industries. The overarching goal is to foster sustainable and resilient communities by strengthening the framework of the local government code, which is the RA 7160. This will be achieved through these 3 key objectives. First, to significantly improve environmental protection and management within LGUs.
This involves providing clear guidelines, increased funding, and robust enforcement of environmental regulation. The emphasis is a stringent and effective implementation. So second, to integrate human security consideration into LGU. Planning and budgeting processes. This requires the use of measurable indicators and the promotion of community participation to ensure the well-being and security of all constituents. Third, to promote the development of adoption of climate-smart industries and services. This will be accomplished through incentives, training programs, and technical assistance, enabling LGUs to build climate resilience and contribute to a sustainable economy. This policy proposal seeks to empower LGUs to become proactive agents of change, ensuring safer, more prosperous, and environmentally sustainable development for all Filipinos and future generations. Now let's go sa key areas of improvements. Sa key areas of improvements, strengthening environmental provision. Yung binabanggit ko na kanina na section 3, ito na yung about sa strengthening environmental provision. Ito na yung mga dapat baguhin doon sa sinasabi ko kanina. Ito yung ibig sabihin, ito na yung pinapropose ko na pagbabago doon. Number 1, clearer guidelines. Section 3 currently establishes the principle of shared responsibility for ecological balance. Revision should provide specific guidelines on what this entails at the LGU level. This include detailed procedures for environmental impact assessment or EIES, waste management plan, biodiversity conservation strategies, and air and water monitoring. The guidelines should define roles and responsibilities for different LGU departments and specify reporting requirements. Number 2, increased funding. So, kailangan magkaroon ng dagdag na pundo. Adequate funding is crucial. The revision should outline mechanism for securing dedicated funding for environmental programs, national government grants tied to performance or access to international climate funding. So, binabanggit dito na unang-una talagang kailangan dagdagan ang pondo ng na-allocate ng national government para magkaroon ng mas maayos na pagpapatupad ng RA 7160, yung sa Section 3. Then number 3, enforcement accountability. Stronger enforcement mechanism are needed. So, mas mataas, mas malakas na pagpapatupad ang kailangan natin. This includes clearer penalties for environmental violation. So, mas malinaw na batas na bibigyan ng mas matinding parusa yung mga lumalabag. Or hindi naman sasabihin nating matindi, kundi yung naaangkop pero mas malinaw at dapat ay maipatupad yung sa mga maipatupad yung mga nagbabiolate nitong batas na to, dapat ay talagang maparusahan at mapanagot sa batas. Improve monitoring system, mechanism for citizen participation, and reporting and holding LGUs accountable. So, binabanggit dito na kailangan yung mga LGUs natin maging accountable sila kung ano man ang mga desisyon nila, lalong-lalo na dito sa ginagawa nilang pagmumonitor ng yun na, yung mga nangyayari sa kalikasan natin. Then the citizen participation and reporting and holding LGUs accountable. Independent oversight bodies could be established to ensure compliance. So magkaroon tayo ng mga oversight bodies para na-establish natin to ensure na magkaroon nga ng compliance ang mga LGUs. Now let's go sa number 2, yung integrating human security.
Under dito ay yung defining indicators. The revision should define key indicators of human security at the local level. So, ibig sabihin, magkaroon tayo ng mga indicators ng human security sa local level. Unang-una, binabanggit dito yung sa access natin sa food, sa pagkain, sa tubig, healthcare, education, and safety as well, measure of social cohesion and resilience to shock. Ano ba itong shock na to? Ito yung economic, environmental, or health-related. These indicators should be measurable and regularly monitored. Number 2, incorporating into planning. Human security indicators need to be integrated into LGU development plans and budget. So, yung human security indicators na to, binabanggit dito na kailangan yung LGU ay may mga development plans and budget para dito. This means that LGU programs and projects should be assessed for their impact in human security and resources should be allocated accordingly. Number 3, community participation. Empowering communities is vital. The revision should mandate increased community participation in the planning and implementation of human security programs. This include establishing participatory mechanism for identifying needs, designing projects, and monitoring their effectiveness. So, kailangan talagang magkaroon ng community participation. Unang-una, pinakamahalaga talaga to sa lahat. Kahit sa ano pang project, kahit sa ano pang policy, kahit sa ano pang batas ang ipapatupad, dapat may community participation dahil sila unang-una ang makikinabang sa mga batas na to. Unang-una, ihalimbawa na lang natin kung mayroong magnanakaw, paano natin mahuhuli ang magnanakaw kung walang magsusumbong sa magnanakaw? Maliban na lang na maaktuhan. Pero kadalasan, kung yung mga nanakawan hindi magsasalita, paano natin malalaman na may pagnanakaw na nangyayari sa isang lugar? Kaya unang-una, pinaka-importante may community participation sa lahat ng nangyayari sa kapaligiran natin at sa society natin. Number 3, promoting climate smart industries and services. The revision should provide incentive for LGUs to invest in climate smart industries and services. This could include tax breaks for business engaged in renewable energy, sustainable agriculture, or ecotourism, along with grants and subsidies for LGUs-led initiatives. Number 2, training and technician assistance. LGUs often lack the capacity to implement climate smart projects. So, binabanggit dito yung nagkakaroon ng kakulangan yung LGUs natin kadalasan sa mga pag-i-implement nitong mga climate smart projects. Yung pagbabago sa kalikasan natin, kinukulang sila na magkaroon ng mga opsyon para mabigyan yung mga tao ng pagkakataon na magkaroon ulit ng hanap buhay. The revision should provide for training programs and technical assistance to build the necessary skills and knowledge within LGU staff. So, binabanggit din dito dapat yung mga LGU staff ay magkaroon ng mga technical knowledge, technical training programs para matugunan yung mga pangangailangan pagdating sa training and technical assistance. Number 3, integrating climate change into planning. So, yung climate change na to, dapat mayroong plano ang bawat LGUs kung paano sila mag-aangkop sa nangyayaring climate change. All LGU planning process should explicitly integrate climate change consideration. So, binabanggit dito na ang lahat ng mga plano ng LGU dapat nakabase na tayo doon sa nangyayaring climate change. So, hindi na natin siya ihiwalay. So, halimbawa ko rito, kunyari, halimbawa, gumagawa tayo ng isang project. Dapat, lagi nating iisipin na
mayroon nang nangyayaring climate change sa mundo. So, ang pagplano natin, kung mayroon tayong plano, dapat lagi natin na siyang iaangkop doon sa pagbabagong nangyayari sa kapaligiran natin at sa kalikasan. Kasi kung hindi natin gagawin yon, unang-una, yung project na ginagawa natin ay magiging apektado lamang or hindi rin natin siya magagamit ng maayos dahil apektado nga siya ng climate change. Yun ang binabanggit dito. Now, let's summarize the proposal. One, the objectives: strengthen LGU environmental management. Number two, integrate human security into LGU planning. Number three, promote climate smart industry services. Ayun dito sa strengthen LGU environmental management, enhance LGU capacity for environmental protection and management through clear guidelines, increase funding, and effective enforcement mechanism. Number two, incorporate human security indicators into LGU development plans and budget, prioritizing community participation and empowerment. Number three, smart industries and services encourage investment in climate resilient industries through incentives, training, and technical assistance to LGU. Yung key points naman ay clearer environmental regulation and resources. Number two, community-driven and human security. Number three, sustainable economic growth through climate action. Yung expected outcomes naman, pagdating sa number one ay yung improve waste management, enhance coastal protection. Sa integrate human security into LGU planning naman, yung increase access to healthcare and improve educational resources. Number three, promote climate smart industries. Ang expected outcomes ay sustainable fishing practices. And number two is the renewable energy adaptation. Integrated human security in LGU planning. Increase, nabanggit ko na. Ito na yung sa applicable sustainable development goals na. Unang-una yung mga SDGs na napili ko ay ang SDG number 1, which is the no poverty. Ends poverty in all its form from everywhere. Form everywhere. Number 1, by 2030, eradicate extreme poverty for all people everywhere. Extreme poverty currently measured as people living in less than, yung extreme poverty binabanggit dito ay yung mga tao na nabubuhay na ang ginagastos sa isang araw ay $1.25 a day lang. Number 2, by 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situation and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social, and environmental shocks and disaster. Number 2 SDG ay nanapili ko ay yung SDG 11, which is the sustainable cities and communities. Ang explanation naman nito ay by 2030, ensure access for all to adequate, safe, and affordable housing and basic services and upgrade slums. So, binabanggit dito na magkakaroon tayo ng mga sustainable cities and communities by 2030 para maibsan na yung mga squatter. So, ma-upgrade na yung kanilang mga tirahan. Number 2, by 2030, provide universal access to safe, inclusive, and accessible green and public spaces, in particular for women and children, older person, and person with disabilities. Ihalimbawa ko lang dito yung mga public spaces na meron na rin tayo dito sa Puerto Princesa. Meron na nga tayo dito mga mga parking
na ang tawag nila green parking. Ang pangatlong napili ko ay yung SDG number 13, which is ang climate action. Binabanggit naman sa climate action, under dito ay yung strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazard and natural disasters in all countries. Number 2, integrate climate change measure into national policies, its strategies, and planning. Yung na-discuss ko na to lahat is about doon sa environmental conservation, na may mga revision na dapat gawin dito sa RA 7160. So maraming pong salamat. Hanggang dito na lamang po. Bye-bye.